Ayan, hello po and good evening po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook live stream. And for tonight's Peak Life Day 58. You can comment down, tag, and share po our live video tonight. And then, please pakicheck naman po kung malakas masyado yung background music ko. And kung rinig pa yung boses ko. Parang okay naman ata. Thank you sa mga nagtatag po. Please, you can share this live po. We will wait for 5 minutes po. Ayan, before tayo mag-start ng ating live stream for tonight. Hello. Ayan, okay lang. Thank you, Eunice. Ayan, hello sa mga students ko na nanood. Tonight, una-una thank you din sa mga talaga nag-share agad sila ng poster din. Ayan, thank you. And I hope makinig kayo hanggang sa matapos tong live stream. Ayan, thank you sa pag-tag. Salis Para, Laureles. Pa-shoutout wala pa nga eh. Yan, kay Kopya, kay Eunice, kay Yang. Shoutout ka agad after pa ng live. Yan, we only have 3 minutes na lang po. Yan, to officially start our live. Yan, keep on tagging na po. And also sharing our live po for tonight. Shout out agad. Later na. Thank you po for tagging, ate. Ito wala pa nag-share sa mga GC. Good evening po, Ate Weng. Weng Gando. Magandang gabi po, Sir VT. Kay Aduro, hello. So pretty, ma'am. Ay, grabe naman yung support. Hello, Kuya Jeff. Thank you for tagging po. Yan, sana po ay especially sa mga students ko na makakapanood tonight, ay tapusin nyo yung live stream natin for tonight. Mas kapag ka nakapag-comment lang kayo ng shoutout later, sa ako lang kayo isa-shoutout. Yan. We still have 2 minutes to tag po. Hello, Pastor Jay. Thank you for tagging po. And also sa ating FOMBS Japan po, kila Sister yan, Susan Fernandez, kila Sister Susie. Hello po. Kay Margo, hello. Later na yung shout out. Walang mawawala. May exam tomorrow. Yan, 1 minute po. Tag. Hello po sa ating 32 viewers. Yan, on my screen po, we have 32 viewers na. Ay, hindi pala ako nagtag. Thank you sa mga students ko na nagtag. So, we have 38 viewers na po sa screen ko. Thank you. Sana po ay ma-maintain natin ito hanggang matapos ditong live at also sa mga susunod pang live. Ma'am, surprise quiz tomorrow. Sige, gusto niyo yan ha? Hello, Juby. Thank you for tagging po. Yan, sa aking anak na si Trisha Vivas. Hello na.
Yan. Sige po, since time na po, ayan, tapos na ang ating 5 minutes to tag. Parang kailangan magpatang itong time. Yan. Sige po. Yan. To officially start po ang gawaing ito for tonight, ayan, let us start this night with the prayer po. Samahan niyo po ako kahit na nasa live stream tayo ay samahan niyo po ako through prayer. Yan. Sige po, let's pray. Yan. Hallelujah, Jesus. We thank you for this night. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Natunay nga po, Panginoon, na itong araw na ito ay ginawa mo, Lord, para mapakinggan din po, Panginoon, ang iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang tinig mo lamang siyang marinig sa gabing ito. Hindi po ako, Panginoon, kundi ikaw ang maitaas, Panginoon, sa gabing ito. Hayaan mo po, Lord, na tonight will be a night para ma-encounter ka, Panginoon, ng mga nakakarinig, Panginoon, ng tinig na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw yung patuloy na mahayag at maitaas, Panginoon, sa gabing ito. At ikaw, Panginoon, yung patuloy na mag-remind sa amin, magpakilala sa amin, mag-rebuke sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. At nawa ay maging pagpapala po, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Ako, through me, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat, O God, and we bring you back all the praise and all the glory in Jesus' name. Amen. Yan. Comment lang po kayo kung hindi man clear yung aking boses or kung ano man po. Yan. So that I can adjust po. Salamat sa mga nagtatag po. Yan. So, same pa din po. Ayan, syempre, unang-una, nagpapasalamat po ako sa Lord. Inom muna ako, kinakabahan ako. Yan. Actually, this is first time again po after many months na hindi nakapag-share at hindi nakapagturo. Nagpapasalamat ako sa Lord sa privilege to be part ng Speak Life. Akala ko din talaga hindi ako magiging part talaga nito. Iiyak agad, kakastart lang. Yan. Bagaman kinakabahan, salamat sa Lord for giving me knowledge and wisdom talaga to prepare. And hanggang kanina talaga ay marami pa talagang nire-reveal ang Lord sa akin. Ayan. At alam ko na para din ito sa bawat isa. Yan. Thank you, Juvie. Yan. Very clear. Yan. And salamat din sa Lord, syempre, sa patuloy na pagre-remind niya sa akin sa araw-araw. Yan. Sa kanyang mga rebuke sa akin. Tunay nga na ang ating magulang, kumbaga si Lord bilang ating magulang, bilang ating ama ay patuloy na nagre-remind sa atin. Yan. Salamat maging sa provision niya sa amin sa araw-araw, sa aming family. Yan. Sa strength talaga na binibigay niya sa aking pamilya. Yan. Sa aking parents. Yan. Salamat din sa Panginoon. Talagang maging sa aking work. Yan. Na kanya talagang ipinagkaloob. Yan. Salamat kasi hindi magiging posible na makilala ko din. Syempre yung mga estudyante ko. Talagang mahal na mahal ko naman talaga. Yes. Hindi ko sila makikilala. And then yung ibang tao sa paligid ko kung hindi dahil talaga sa Panginoon din. Sa Kanya naman ang galing ang lahat ng bagay. So sa Kanya ko lamang po binabalik ang lahat ng papurit pasalamat. Yan. Maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Pero grabe, parang kumbaga kulang yung mga salita. Yan, para mahayag yung kanyang goodness. Yan, sa aking buhay. Yan. So, let us continue na po sa ating program. Ayan, to be followed by recap. Yan. Hello po, thank you sa mga nagtatag. Yan, so for the recap, siguro isama ko na din po yung mga natakil last Sunday din. The first and also yung last Sunday. Yan, para po sa mga hindi pa nakakaalam nito, kasi pag binasa po natin, medyo mahaba talaga yung masasakop na verses na to at kung babasahin natin yung buong verse. To give po the summary nitong topic, yan, topic po na pag-uusapan natin. Actually, this is whole month po na topic din namin sa church and sinishare din po namin for this month's theme. Ang title po nito is Proclaiming Christ in the Cities. At ang verses po na masasakop niyan ay Acts 17 verses 16 hanggang 34. So yung story po na nangyari dito sa may Acts 17 verses 16 to 34 ay ito yung time na pumunta si Pablo sa may Athens. Yan, sa Atenas po. Yan, na kung saan si Pablo ay nagkaroon na ng encounter sa iba't ibang uri ng tao. Okay po. So unang uri ng tao po that he encountered is yung Epicureans na tinatawag. Yan. At pangalawa ay Stoic na mga tao.
So, itong Epicureans po na sinasabi dito ay ito yung mga tao na they believe na yung pleasure was the highest good. Ayan, base din po yan sa aking research, na they believe that you need to enjoy life. Yan, and then you avoid pain. So, this kind of people, sila yung mga, kumbaga, parang they need to, parang you live life to the fullest. Ayan, parang ganyan siya. So, ang mahalaga, you enjoy life. Yan, masaya ka sa buhay. Yan, that's part of the things that they believe. Pangalawa, yung Stoic. Ito naman yung sinasabi na they put great emphasis yan sa moral sincerity. Yan, they cultivated a spirit of proud dignity. So, kailangan maayos yung dignidad mo, maganda yung image mo. Yan, so sa mga previous pa po na napag-usapan din namin sa church, just to share na din po. Yan. Ito po yung mga notes ko. Yan. Yung Epicurean as well, sila yung mga philosophers who believe in materialism. Yan. But they decline divine involvement. They believe na kapag namatay ka, you did not exist. Yan. And also, yung Stoics naman, they believe naman na may Diyos, pero mas pinapahalaga nila yung reasoning ng tao. Yan. Kaysa sa ibang mga bagay. Basta, ito, alam mo na wala kang ginagawang mali. Yan. At basta hindi ka makakitaan ng kapintasan, all goods ka na. Yan. So, they believe more of the self-image. Yan. Napag-uusapan pa din natin later. Also, napag-usapan din before, as recap na din, yung denying yourself. Yan, tanggalin yung mga katuruan. Yan, bago mo nakilala ang Diyos, yun daw yung ibig sabihin nun. Yan. Also, last Sunday naman din ay napag-usapan din yung dalawang uri daw ng life na maaring mangyari sa tao according sa may Romans 6:22. Ang sinasabi doon, either eternal life ka or eternal death. Yan, nakalalagyan din naman ng mga tao na mahahapyawan din naman ng ang pag-uusapan natin later. Ayan. Also, we have the several verses na nabanggit ni Pastor sa preaching last Sunday. But ang isa talaga sa mga bagay na tumatak sa akin is that there's no way for us to prepare physically. Diba? Kung titingnan natin, nangyari talaga yung mga calamity sa kasalukuyan, merong lindol, bagyo, na nangyari talaga siya sa kasalukuyan, na hindi natin alam kung kailan ba ito. Actually, yung earthquake, hindi natin siya talaga madedetect kung kailan siya mangyari. Yung bagyo kasi we can detect Yan. Merong satellite na tinatawag. Pero yung tawag dito, yung lindol, ay hindi. So, wala tayong time talaga to prepare. Well, we can prepare naman yung mga kit, parang emergency kit, medical kit kapag merong ganong klaseng kalamidad. Pero, the only way for us to prepare, naalala ko sa preaching ang sinabi, is spiritual preparedness. Kasi, yun nga hindi naman natin talagang, alam mo yun, yung flesh natin ay mamamatay, pero ang pinakamahalaga sa atin is yung eternal life, na pag-uusapan din naman natin tonight. Yan, to continue po, let us proceed na din sa i-share ko tonight. Yan, you can comment down. Yan, para sa mga nagtatag and para na din sa mga students ko na nanonood, yan, para din sa lahat ng nanonood. Tonight, meron po akong question and then you need to answer it po sa comment section. Yan, babasahin ko po ang inyong mga comments. Gawin natin siyang medyo interactive. Unang tanong, who and what are the things we treasure? Yan, sino ba yung mga tao and ano ba yung mga bagay na tinetreasure natin? Yan, sige po, comment tayo kung ano yung mga bagay na iyon. Yan, mga bagay na pinapahalagahan natin, ano ba yun? Mama. Yan, sige po, comment tayo, ano ba yung mga bagay na tinetreasure natin or sino ba yung mga tao na pinapahalagahan natin. Yan, comment. Yan, comment natin kung ano at sino ba yung mga bagay niyan. Ay, hindi pala ako nag-share in public ng sarili kong live. Sige, comment tayo, comment. Work. Yan, Sister Vicky, work. Ako din talaga. Kasi mahal na mahal ko yung students ko, kaya isa yun sa bagay na pinapahalagahan ko. Mga anak. Yan, yes po. Yan, ano pa? Teka lang daw. Sige po, ano pa po?
Napipili ako ng magandang answer. Yan, ako siguro habang habang nag-iisip pa kayo ng mga answer nyo, let's make this interactive naman. Parang ma-feel ko naman nakasama ko kayo. Siguro, isa sa mga bagay na pinapalagan ko, syempre aside sa family, yan, work. Pero kung iisipin din natin, nagfo-fall down siya sa sarili din. Yan, si God. Okay? Pinapahalaga natin si God. Yan. Thank you, Krishana. Yan yung iba naman. Ano pa yung mga bagay na pinapahalaga? Ayan, kabuhayan, sarili. Yes, agree ako dun sa comment ni Dad. Sarili din. Yan. Pinapahalagan ko din ang aking sarili. Kaya nga inaayusan natin sarili natin, naalagaan natin, pinapakain natin kasi binavalue natin ang ating mga sarili. My parents. Yan. Yes, agree din. Yung spiritual relationship. Yan. Thank you, Krishana. Family. Yung iba po, may recitation po tayo tonight at yung may pinakamaraming recitation. Yan, makuha ng star. Yan, mga anak. Ayan, halos nagkakaparehas talaga yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Yan, napapansin ko din sa mga answers. Yan, wala na po bang magko-comment? Family, friends, work. Yan. Yan. Thank you, Edmond. Yan sa comment. Ganda mo po, ma'am. Wala pa nga eh. Mamaya na. Yan. So, yun yung mga bagay na pinapahalagahan natin kung wala na pong answer. At karamihan sa mga answers po, na nakita ko ay, yan, mobile phone and gadgets. Yan, oo naman. Hindi pa nga natin basta pinapahalagahan eh. Aside sa iniingatan talaga natin, ay ina-upgrade pa natin. Yan, memories, hobbies, and passion. Parents and pag-aaral. Yan, thank you sa mga nag-comment din ng mga students ko. Yan, kahit talaga sa actual ay talagang very active din itong mga batang, itong mga friends. Yan, halos nagkakapare-parehas yung mga answer natin because love life. Okay. Oo, kasama talaga yan. Pinapahalagahan talaga natin yan. Next question si Lord. Ayan. Next question po. Since medyo nagkakaparehas tayo doon sa mga bagay na pinapahalagahan natin, next question po is, yan. How do we show them that we value them? Paano ba natin pinapakita na pinapahalagahan natin ang mga bagay na ito? Yan. You can comment down po. Yan. Since na-answer na natin kung ano yung mga bagay that we treasure, next naman natin ay, yan, paano natin pinapakita na binavalue natin yung mga bagay na ito? Yan, sige po, i-wait ko na konti yung mga answer ninyo. Paano nyo pinapakita na binavalue nyo to? Or pinapahalagahan natin? Siyempre ako, kapag bagay na pinapahalagahan ko, yan, na ginagawa ko talaga, habang nag-aantay ako ng answer niya, sagutin ko na din. Siyempre, may sarili akong sagot. Ayan. Sa pamamagitan din ng, alam mo yun, pagpapakita na, alam mo yun, nagbibigyan ka ng oras. Yan, para doon. As well as, siyempre, kapag halimbawa, sa mga taong mahal mo din, yan, kasama na din doon, by showing them love. Yan. Ako naman, syempre, aside sa paglalaan din talaga ng oras, yan, ang ginagawa ko din ay, talagang alam mo yun, if you can spend something to them, or if you can give them something talaga, yan, talagang ibibigay ko talaga lahat. Yes. Yan, kung ano yung mga bagay na I can give it to them. Yan. Halimbawa sa family ko, kahit mawalan talaga ako. Yan, willing talaga ako ibigay talaga. Ayun nga sabi ko din sa mga nakwento, kahit mag-zero talaga ako, basta maibigay ko din talaga para sa kanila. Yan, at hindi ko lang iisipin yung sarili ko, but syempre, yan, paglalaanan ko din talaga ng pera at gastos talaga. Ayan, sige, basahin ko po yung mga comments. Alam mo, wag na kayong mag-chat GPT, personal answer to eh. Yan, sabi dito, by showing them love, pinapalagan ko ang lahat ng ito, syempre, idinudulog ko ito kay God. Syempre, pinagpe-pray natin sila. Ayan, sa pamagitan ng pagmemehel o arte nyo. And by appreciating them. Yan, that's correct. Sabi dito, showing appreciation and value for people can be demonstrated. Parang chinat GPT to. Ayan, through quality time. Yan, pares tayo. Active listening, yan, malaking bagay. Gratitude, support, and thoughtful gestures. Yan, salamat sa answers. Sabi pa dito, mind black suit. Violet talaga to, JJ. Yan, pagbibigay po ng oras sa mga mahal sa buhay. Correct. Time din. Sabi pa dito, pagbibigay ng time talaga by loving them. Yan, we show love yan through spending time. Yan, wala daw nalabas sa ChatGPT. Wellness. Yan.
So, yun yung mga bagay na ginagawa naman din talaga natin. And I agree kasi yun din naman yung ginagawa ko talaga is pagpapakita ng, yan, paglalaan ng oras, yan, pagpapakita din naman na talagang mahal mo sila, yan. Yan, sabi pa dito, hello po, good evening po. Ayan, receiving gifts. Ayan, may mga tinatawag daw tayo na love language. Yan, meron tayong mga love languages na tinatawag para maipakita natin sa tao. Yan, giving gifts. Ayan, yung binibigyan sila ng, ano tawag dito? Yung appreciation. Yan, ganyan. Also, ay, English pala talaga siya. Okay, sige. Showing kindness. Yung sa love language din naman, kasama dun, aside sa receiving gifts, yung quality time, yung, ano ba yun, yung sinasabi mo sa kanila yung mga magagandang bagay, that's part daw. And also sa mga material naman ay talagang iniingatan natin iyan. Halimbawa sa mga gadgets nga natin ay we tawag dito upgrade din yung mga bagay na yun. Talagang ayaw nating mabasag yung cellphone natin. Yan, ayaw natin na magasgasan yan. Talagang bibilan pa natin ng case or what, or kung ano man mga bagay na pinaglalaanan talaga natin or vina-value natin. Talagang ingat natin yan. Parang babasagin na baso na kapag ka babasagin na baso na merong lamang punong-puno na tubig na talagang dahan-dahan kang maglalakad. Yan, para lang hindi matapon yung tubig na iniinom mo. Yan, okay? So ngayon, we spend time and then also karamihan sa mga answer ay money. Yan, we spend time. Ayan, sabi pa dito, actions, yan, not just in words. Yan, mahalagang bagay yan. Pagdating din naman sa pagpapakita talaga ng pag-ibig ay mahalaga na may action, hindi lang siya by words. Okay po? So sabi dito, ayan, kung titingnan din natin, di ba, and karamihan din sa mga answers natin, friends, family, ayan, yung mga tao or mga bagay na pinapahalagahan natin. Okay po? And ngayon, meron din phone, ayan, gadgets, yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Ngayon, bakit natin pinapahalagahan ang mga bagay na ito? Kasi pinapahalagahan din natin and base din sa naging aral ko, pinapahalagahan natin ang mga bagay na ito kasi we get benefit from them. Halimbawa sa may cellphone, and may answer pa pala, Edmond Flores, pinapahalaga natin ito dahil hindi tayo habang buhay dito sa lupa. Kaya hanggat kaya natin ito pahalagan, bigyan natin yung best part. Yan, that's correct. Yan, sa tao, ganun talaga siya, nagiging, yan, action speaks louder than words. And very interactive yung mga viewers natin. So we have 47 viewers po. Yan, hello and thank you po. Ayan, so, long distance relationship. Ayan, so mga ganyan. Lalo sa love life, ganyan, we spend time. Ganyan. And, kaya natin din pinapakitaan ng love yung mga bagay na ito. And base din sa naging research ko kasi we get something from it. Diba? Nakakuha tayo ng mga bagay na, alam mo yun, parang nagbe-benefit tayo. And sadly, paminsan minamahal natin yung tao because we get something from them. Diba? And also, minamahal din natin yung ibang bagay. Halimbawa, yung mga things that we value, cellphone, kasi we benefit from it. Kasi mas napapadali yung buhay natin, mas napapadali yung communication. Also, sa mga gadgets, ayan, nagkakaroon tayo ng bagay na libangan. So, ibig sabihin, it all falls down sa pagmamahal din natin sa ating sarili. Yan, karamihan na, especially sa mga material things. Okay po? So, ang nangyayari, at I forgot din na sabihin, isa sa mga bagay na mapag-uusapan natin is more of ourselves din. Yan. So, I prepared key points. Mapag-uusapan po natin yung mga sinagot ninyo sa mga bagay nito. Ito yung points for discussion natin. Unang-una, ayan, masasakop ng verses 16 hanggang 34 is idolatry. The definition, and then, paano ba siya nangyayari in the present time? Yan. Next is, pagdating sa may religion. Yan, sa religion, mas ika-clarify lang natin siya ng konti. So, i-differentiate ko din kung ano yung religion or being religious and also being godly. Yan. Yan. Sige, comment lang kayo, nababasa ko po lahat ng comments ninyo. Yan. Sumunod, yan, kahapon medyo nahapyawan na po ito. Actually, medyo hindi siya medyo hapyaw lang. Yan, na-discuss na ni Brother Roger din yung Who is God, yung title niya, but sa akin, Who God is. Yan. Next is, yan,
repentance. And also, magiging responses din natin after hearing this word. Hello po, Sister Maria Izumi. Yan, nasa Japan po sila. Yan. So, yan. Tinanong ko po yung mga bagay na pinapahalagahan natin at sinabi ko nga po na it all falls down or it all boils down sa ating sarili din because of our love sa ating sarili. And sinabi ko po kanina, yung unang points na i-discuss natin is yung idolatry. At base din po sa mga naging pag-aaral din po, yan ang maraming mga nag-aaral pa talaga about sa tinatawag na idolatry. Yung idolatry po, let me define it first po muna. Yan, sabi dito sa naging research ko, ang idolatry daw ay, yan, ang galing sa word na idol. Yan, sa mga students ko ha, tatanungin ko talaga kayo about this. Yan, at ang masya-shoutout lang ay yung mga mananatili hanggang sa matapos yung live na to. Yan, sabi dito yung idolatry, ang definition niya kapag sinerch mo siya sa my Google is, yan sabi dito, the worship of physical object as a god according to Merriam. Yan. Also, sabi din dito, it is an extreme, eto sa Google naman siya, extreme admiration, love, or reverence for something or someone. So, base sa mga naging answer natin, ito yung mga common things na we love the most. Ayan, our family, our friends, ayan. Yan, yung mga idol na literal talaga, na in the present time din, meron tayong mga idols din. Naging ganito din ako before. Well, there's nothing wrong din naman kung minamahal natin ang mga bagay na ito. Just to clarify, kung mahal natin yung friends natin, yung family natin, walang problema. Yung mga bagay na meron tayo. Kasi kahit paano pinaghirapan din naman natin. At sa Lord din naman nanggaling yung strength for us to have these material things. But ang sabi kasi dito ay extreme. Okay? Extreme admiration. So, ibig sabihin, kapag sobra-sobra na, okay? Kapag, alam mo yon, it's too much na, yan. Ang ilagay ko dito kasi ay, nagiging ano siya, anything that we put first instead sa Diyos, instead of Christ. Okay? So, mga bagay na inuna natin instead of, going to church, yan, instead of praying, yan, instead of, alam mo yun, yung mga bagay that would lead us to eternal life. Yan. Kumbaga yung sinasabi na para mapunta ka sa langit, yung mga bagay na inuna natin. Pero take note din po, hindi po yun yung bagay talaga na makakapagdala sa atin patungo sa eternal life or sa langit, yung pagsimba-simba lang or yung pagpe-pray lang. Okay? Huwag po natin kakaligtaan. At para sa mga hindi nakakaalam, yan, sinabi po na it is by grace alone. Yan. Kung di po namatay si Christ, ayan, sa krus ng Kalbaryo ay hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na salvation. Okay po? So, kahit na gumawa tayo ng good works, hindi po yun yung magiging requirement para tayo ay mapunta sa langit. Okay? It is by faith, kanino daw? Kay Christ alone. Okay? Kay Jesus Christ lang. Okay po? So, let's go back. Sabi dyan, anything we put first instead of Christ. So, ibig sabihin yung mga bagay na inuuna natin, yan, instead of Christ. Halimbawa, pagising natin sa umaga, yes po, may pasok na po bukas. Yan. So, halimbawa, bagay na inuuna natin, pagkagising natin sa umaga, instead of praying and thanking the Lord na, yan, nabuhay pa tayo, nakagising pa tayo, ay cellphone natin kaagad. Yan. Which is, ako din naman, guilty talaga pagdating doon. Dahil, yan, check ka agad ng message. Yan, ganyan. Pero, ayan, try natin i-practice na unahin muna natin yung pagpe-pray before checking our phones muna. Yan. Let us thank the Lord, yan, sa buhay na kanyang ibinigay muna. Yan. So, anything that we put first instead of Christ, yan, paminsan, or sa ating buhay, inuuna natin yung mga bagay na, alam mo yun, kinoment natin, or mga tao that we, alam mo yun, that we love, or that we value. Yan. Sabi doon, yung mga comment natin kanina, hindi ko na ilista, pero karamihan na sagot, family, friends, gadgets, phone, yan, love life, yun yung mga bagay na inuuna natin instead of Christ. Na paminsan pa nga, at ang nangyayari pa ay, kapag meron tayong setup na, nakaset na pala, ayan, setup. Nakaset na kasi na, ay, kailangan, nakaset na nagagala kami ngayon ng mga friends ko. Yan, nakaset na, yan, may bebe time kami ngayon. So, ay, hindi mo na ako magsisimba kasi, yan, nakaset na eh. Yan, unahin ko muna yung work ko. Yan pala yung work. Yan, kaya, paminsan nire-remind ko din, sa bagay, reminder din sa aking sarili na, inuuna talaga, or mas pinapahalagahan talaga natin yung ating trabaho,
Yung syempre doon tayo kumikita eh. Ano natin talaga yun, pinapahalaga natin. Doon ako kumikita eh. Pag nag-church naman ako, hindi naman ako kikita. And pag pumunta naman ako sa ganitong gawain eh, hindi naman ako kikita dyan, wala namang pera dyan. Diba? But, nakakalimutan natin na yung mga material things na yon or yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, yung mga tao na nagpapasaya sa atin ay hindi naman sila yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Okay? Hindi naman sila yung magbibigay sa atin or magdadala sa atin sa tinatawag na eternal life or magdadala sa atin sa langit. Okay po? Na yung mga bagay pala na inuuna natin na yun dahil we extremely admire them, na we extremely love them, na we extremely, give reverence to this someone or something ay ano na pala, sila na pala yung nagiging idol natin. Okay po? Sila na yung mga, instead of Christ, sila na yung ina-idolize natin. So, hindi natin alam. Hindi lang pala ito by, yung kapag sinerge natin, di ba? Physical object daw yon. According to Merayam, yung idolatry, physical worship or object, worship of physical object as a God. So, hindi lang pala siya yung pagluhod mo sa mga physical objects or images, but also, nagiging idol din pala natin yung mga bagay na ito. Okay po? So, ibig sabihin, at sinabi ko din kanina na, we benefit from them at it boils down sa ating sarili. So, ibig sabihin, nagiging idol din natin ang ating sarili. Bakit? We extremely admire ourselves. Yan, we extremely take care of ourselves na nakakalimutan na natin ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa na nagiging selfish na tayo. So, that is idolatry na din pala. So, isa sa mga na inaral ko din, meron na tayo tinatawag na modern day idol, which is yung pagmamahal natin masyado sa ating sarili. Okay po? Yan, ano yung ginagawa natin sa ating sarili? Marami tayong binibili sa ating sarili. Alam mo yun, paminsan pa nga alam mo yun, pinapangutang pa natin just for the sake na meron kang para sa sarili mo. Para lang makasabay ka dahil kailangan meron kang ganito. Kailangan meron ako ng bagay na ito. Kailangan para sa mga kabataan din, sa iba, or sa hindi lang kabataan, sa lahat ng tao. Kailangan meron din akong jowa para para cool ka, para astig ka. And kailangan meron din akong motor. Kailangan meron din ako neto. Okay? Kung ano yung mga bagay na nakikita natin, iniisip natin na kailangan meron din ako neto. Yan na, yun na pala ay pagmamahal natin too much sa ating sarili. Okay po, walang problema po take note, remind ko lang din na wala pong problema kung binibilan natin ng ating mga sarili ng mga bagay na ito or talagang kahit pa paano ini-spoil natin ang ating mga sarili. Wala pong problema din, syempre. Para gumaan-gaan din naman ang ating buhay. Yan, ang sinasabi ko lang po dito is extreme na talaga pag ating sarili. To the point na mabaon ka na sa utang. Yan, para lang makasabay ka sa uso. Kailangan meron kang kotse, kailangan meron kang bahay na ganito, kailangan malaki bahay mo. Alam mo yun, para lang ma-promote mo yung sarili mo. Yan, yun na po yung nagiging problema natin. Okay po, yun naman yung sinasabi dun. Para maging cool ka, para in ka. Okay po, para pasok ka sa trend. Okay, kasi meron tayong tinatawag din na, alam niyo yun, yung we fear of missing out, yung FOMO na tinatawag naming mga kabataan ngayon. Fear of missing out, ayaw namin na hindi kami, pasok sa uso. Yan. We fear na, alam mo yun, na hindi kami sabay sa uso. Yan. So, yun yung nagiging problema naman, which is, we love ourselves kapag ka gano'n, na nagiging idol pala natin ng ating mga sarili kapag ka ganoon. And katulad po dito ng encounter, alam mo yun, we became too materialistic. And kung titingnan po natin dun sa may Acts 17, 16 to 34, sana po nakakapag, pa rin na open pa din natin ng Bible natin. Yan, sa Acts 17, yan, 16 to 34, yung sa encounter dito ni Paul ay, na-encounter daw niya yung dalawang uri ng tao, which is nabanggit ko din sa may recap po kanina. Yan, sabi dito, na-encounter niya yung tinatawag na Epicureans and also mga Stoic. Ito po yung sinasabi ko din kanina sa may recap kanina na. These are philosophers po, yung Epicureans and also Stoic. So, itong mga taong ito, yung Epicureans, sinabi nga po kanina, they believe pleasure was the highest good. You enjoy life and also avoid pain. Na nangyayari siya in the present time, na sinabi ko nga po kanina na, din siya, modern day idolatry, na masyado mo ina-enjoy yung sarili mo, alam mo yun, parang namumuhay ka na parang
alam mo yun, walang katapusan ng buhay. You live life to the fullest. Yan yung hinanap ko na, na phrase. You just enjoy life. Katulad ng sinasabi sa Epicureans, they value yung, enjoying life lang. At sabi pa doon, itong mga Epicureans na ito ay, they believe in materialism. So, ibig sabihin, yung mga bagay na pinapahalagahan natin, yan, or mga bagay na binavalue natin, syempre, hindi naman natin paglalaanan ng oras yan. Yan, hindi natin paglalaanan ng pera natin. Yan ang panahon natin kung, we do not love yung mga bagay na ito. Kung di natin pinapahalagahan yung mga bagay na ito. So, ibig sabihin, and also yung Stoics pala, they believe naman na merong Diyos. Kung titignan din natin na nangyayari din siya in the present time. But, pinapahalagahan yung reasoning ng tao kaysa sa ibang bagay. Halimbawa, basta alam natin na wala tayong ginagawang mali. Yan. Basta walang nakikita kapintasan sa'yo, basta maganda yung image mo, all goods tayo. Okay? Na kung titingnan natin, this is happening in the present time na mas binavalue natin yung image natin. Mas binavalue natin yung sarili natin. We promote ourselves too much, which is, sinabi ko nga po kanina, ay modern day idolatry na siya. So, hindi lang siya pagluhod-luhod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga images, or sa kung anumang mga bagay na gawa ng kamay ng tao. This is not just alam mo yun, mga ganong mga bagay. It's more than that. Okay po? So, hindi natin napapansin na we are committing na din pala idolatry. And also, kahit na tayo, we go to church, yan, hindi natin alam naano pa din natin siya. Ginagawa pa rin siya or nako-commit natin siya. Okay po? So, kapag sinabi natin na, writing sa mata ng tao ay, ito yung, parang, yun nga, maganda yung image mo, yan, you're just doing right things lang, yan, pero hindi natin alam, nako-commit na natin yung tinatawag na idolatry, which leads sa susunod nating point for discussion na mapagko-connect natin siya is yung outward worship or being religious. Base sa mga naging pag-aaral ko din, let us differentiate kung ano yung religion na tinatawag or being religious or being godly or godliness na tinatawag. So, yung religion kasi, when we say religion daw, asan na yun sa notes ko? Yan, kapag sinabi nating religion, you're doing something na by tradition. Ayan, sabi pa dito, merong practices and also rituals that you express belief in God. Okay po? So, yun yung sinasabi doon na definition ng religion. But, the difference is that, kapag sinabi naman natin godly, or ikaw ay, you're living a godly life, meron kang inner devotion, yan internal yan sa'yo, and righteous living that reflects the character of God. So, ibig sabihin, ito yung paborito namin na sinasabi ng mga youth, dapat daw nakikita sa ating pamumuhay. So, kapag religion, practices lang siya, ritual, tradition, para ma-express mo yung belief mo sa Lord. Halimbawa nito, in the present time, by religion, yan, kumakanta tayo para sa Lord, we pray, yan, kasama yan dyan. Yan. While, yung difference naman nito, ng godly is that, nakikita talaga siya sa pamumuhay mo. So, ibig sabihin, kung ano yung bagay na pinaniniwalaan mo, yung faith mo, dapat nakikita ito sa life mo. So, nakakakitaan ka ng Christ-likeness na tinatawag. Okay po, ibig sabihin, kung ano yung nasa Bible, yan kung paano namuhay si Christ, yan. Kung paano siya nagsalita, nag-isip, yan, nagpakita ng malasakit sa tao, ay yun dapat yung nakikita na character sa iyo. Okay po. Ngayon, sabi pa dito, ang pinaka-focus daw ng religion na tinatawag is that external observance. So, ibig sabihin, yung mga external na bagay na nakikita, katulad ng sinabi ko kanina, yan, merong rules, ceremonies, and also appearances. While, yung focus naman ng godly living is that internal transformation. Ibig sabihin, yung motibo ng puso mo, yan, and also yung relationship mo sa Panginoon. Yan. So, kahit hindi ka nakikita ng ibang tao, parang ikaw lang, yan, dapat nakikita, nasa looban mo siya. And also, kung titingnan din natin, bakit ko po na isama dito yung religion and also being godly? There's nothing wrong with the religion po. Ang nagiging problema po natin is yung nagiging practices lang siya or external lang talaga siya. Ang sabi po dito, ang nature kasi ng religion is that
man-centered. Okay po, kapag sinabi nating man-centered, ang pinaka nagiging sentro ay tao. So, ang nagiging focus lang is kung ano yung bagay na ginagawa natin, na sinasabi natin na para sa Diyos. Okay po? So, ibig sabihin, alam mo yun, parang mga Pariseo, ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, sila yung mga religious leader in the Bible. Yan, sa Old and also sa may New Testament, especially sa may New Testament. So, mga Pariseo, sila yung mga religious leaders na kung saan parang napagsabihan sila ng Lord or nirebuke sila ng Lord na by appearance, yan, physically, they are, alam mo yun, godly. Kasi dati, para masabi na godly ka, yan, para masabi na ikaw ay malapit sa Lord, para sa mga Pariseo po, sa damit nila, nakikita yon, mahabang damit, yan, mga kasuotan nila, yan. At hindi po iyon, or physical appearance lang, or physical things that we do, or outward worship, yung mga kapag sabi na tayo ay godly. But, baka kasi religion na yon or yung mga bagay lang na ginagawa natin. Now, we think na kapag tayo nagdasal, kapag tayo ay umaawit, ng papuri sa Lord, o kaya naman tayo ay nagsisimba, yun yung masasabi natin na, ay, ano yan, relihiyoso yan. Okay, yun nga nagiging problema. Nagiging by religion na lang siya. Okay po? Nagiging practice na lang siya, nagiging tradition na lang siya. That we forgot na dapat, tayo, godly. Instead of being religious, tayo ay godly. Bakit? Kasi, ang pagiging godly po ay ang nature nito is God-centered. Okay? Ang Diyos yung pinaka nagiging sentro nito. Ang nagiging focus natin ay kung ano at sino ang ating Panginoon at kung ano yung mga bagay na ginawa niya. Okay? Yan, focused on what God does in and through us. Okay po? So, yun yung pinakang focus niya. At ang nagiging problem din naman natin, yan, sa may religion or by religion is that, we seek approval, recognition, or self-righteousness. Na kapag, ay, nagsisimba yan, mabait yan. Ay, magbabawas muna ako ng kasalanan, magsisimba muna ako. Okay po? Na, dapat, ito yung, nakikita sa mga taong they claim that they have God. Okay? You seek to please God out of love and reverence. When we say reverence po, ito yung pagpapakita ng, ng fear of God. Hindi literal na takot ka. May takot ka sa Kanya at kumbaga parang respeto. Yan, yun po yung sinasabi doon. Yan. So, isa sa mga bagay na magandang halimbawa ng religion versus godliness is that, example nito, yan, being religious is that, ayun nga, Pariseo, yan, strict sa, ay, kailangan ganito yung bagay na ginagawa mo. Ay, dapat ganito yung kasuotan mo. Ay, dapat ganito yung itsura mo. Pero kulang or hindi nakikita sa pamumuhay nila yung kababaang loob, hindi nakakitaan ng pag-ibig, compassion na tinatawag. Pero ang pinakamagandang naging halimbawa naman itong godly is that si Jesus Christ itself. Okay, na ang sinasabi ko nga po kanina ay dapat mamuhay tayo ng katulad niya. So sabi dito, si Jesus Christ ay nagpakita mismo ng obedience, yan, pagmamahal, at pagsunod mismo sa kaniyang kalooban. So ibig sabihin po, siya yung perfect example ng pagiging godly. Na kung titignan din natin kanina, sinabi ko po, yung pagiging, or yung idolatry is that, nagpapakita ito ng, or you promote yourself. Okay? Na parang sa religion din, no? Kapag ka nakikita nila yung external observance or yung mga bagay na ginagawa mo, by religion, ay naisip natin, ay, mabait ako. Ay, ako, ganito ako. Na parang katulad din ng mga, kanina, nung sinabi ko kanina, parang mga stoic, na parang, ay, wala akong ginagawang mali, maganda yung dignidad ko, maganda yung image ko, no? Halos walang ipinagkaiba sa tinatawag nating by religion. Okay po? No? Kaya nga pa minsan, parang nakakalungkot siguro, ayoko din parang masabihin na, ay, yan, relihiyoso yan. 'Di ba? Mas maganda pa rin sabihin, ay, yan, namumuhay yan ng godly living. 'Di ba? Yung pamumuhay niya ay godly. Yan, nakitaan siya ng godliness, which is mas masarap pakinggan kaysa by religion. Kasi by religion is just, baka naman nagiging outward practices lang. Once again po, wala pong mali sa religion na term, but paano ba siya nag-a-apply sa ating pamumuhay? Ang pinakamahalaga ay, kung ano yung pinaniniwalaan natin ay, yun yung nakikita dapat sa ating pamumuhay. Okay po? Yun po yung sinasabi ko. Ngayon, ang nagiging resulta kasi kapag we focus more of the religion is that, nagiging prideful tayo. Bakit? Kasi nakikita natin or naiisip natin sa ating mga sarili na magaling tayong tao, mabubuti tayong tao. Yan, sila hindi. Yan. Which is, nagiging problema talaga siya in the present time. Ay, ako nagpe-pray ako, sila hindi.
Yan, nagsisimba ako sila hindi, masama silang tao. 'Di ba? Na kung titingnan natin kung gano'n yung pag-iisip natin at yung pananalita natin ay parang hindi ka naman, alam mo yan, parang hindi talagang nakikita sa pamumuhay mo yung bagay na pinaniniwalaan mo. So, you can be someone who share gospel. You can be someone na nagsasalita ng mga bagay about God, pero ano ba yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ano ba yung purpose mo why you read Bible? Ano ba yung purpose mo why you preach the gospel? Ano ba yung purpose mo why you go to church? Is it to promote yourself? Or is it to please God? Yan. Para mabigyan ng kapurihan yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Diba? Let us examine ourselves kung ano ba yung purpose natin sa paggawa natin ng outward worship na tinatawag. Or bakit natin pinapractice ang mga bagay na ito. Kasi baka hindi nga natin napapansin, I'm giving emphasis po dito na baka kasi we promote ourselves na din. Okay? Para lang maging maganda yung image natin. No? Na kung titingnan din natin, hindi naman after ang Lord sa mga bagay na physical. Okay? Ano man yung educational attainment mo, yan. Hindi ka man nakatapos sa pag-aaral, mayaman ka man o hindi, ang tinitingnan ng ating Panginoon ay yung ating mga puso, which is, yun yung godly. Okay? Inner devotion and righteous living. Yun yung tinitingnan natin. Sabi dito sa may James 1:26, let me just share this verse. Sabi dito, if any man among you seem to be religious, and breathleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Okay, ang sinasabi dito, kung mukha kang religious, you do these things, ayan, ginagawa mo yung mga bagay na ito, sisimba ka, yan, pero hindi mo mapigilan yung bibig mo, grabe ka magsalita, yan, ay dinadaya mo lang yung puso mo, at yung religion mo na yon, yung bagay na ginagawa mo na yon ay baliwala, in vain, yun yung sinasabi dito. Ang sinasabi, yung pure religion na sinasabi dito, na nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon is that, sabi dito, you visit the fatherless and widows in their affliction. Hindi po literal lang maghahanap tayo ng mga widow, yan, mga walang magulang, or Ang sinasabi dito, that's part. Okay po? Or ibig sabihin, pagpapakita mo ng malasakit sa ibang tao, yan, or pagpapakita mo ng pag-ibig sa ibang tao, which is, ito yung pinakang greatest commandment na, di ba? Sa dinami-dami ng commandment ng Lord, yan, meron pa tayong tinatawag na 10 utos ng Diyos. Yan, actually, marami pa yun. Kung nakikama niya sa 600 ata yun, or Basta masyadong marami yung utos na yun, pero kinompress siya sa kautusan na ito, which is the greatest commandment. You love the Lord, your God, with all your heart, mind, soul, and strength, and also, you love your neighbor as you love yourself. So, ibig sabihin, yung totoong religion or pure religion na tinatawag or being godly is that pagpapakita mo ng malasakit sa ibang tao, pagmamahal mo sa ibang tao. Yun po yung sinasabi doon. Okay po? Sabi pa dito, ayan, yan, true religion is not ritual, hindi lang to pagpunta sa church, pag-attend mo ng church, but also sabi dito, but righteous compassion and also purity. Pagpapakita mo ng malasakit sa ibang tao at mismo sa iyong pamumuhay, kung paano ka ba magsalita, mag-isip, at kumilos. Okay po? Next. Yan, sabi po dito, yan, sabi pa dito, yung godliness ay, yan, sa 1 Timothy 4:7-8, yan, exercise thyself rather unto godliness, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Ito, isa pa, Titus 2:11-12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that we should, ang sinasabi dito, live soberly, righteously, and godly in this present world. So, ibig sabihin, yun nga sinasabi ko, sa pamumuhay pa din natin siya nakikita. Next verse, 1 Timothy 6:6, but the godliness with contentment is great gain. So, sinasabi dito, yung totoong godliness is content in God and not in outward show. So, hindi lang siya sa panlabas na ginagawa natin, but siya, pure dapat, nagmumula sa ating puso. And also, reminder din ito siguro, yung 2 Timothy 3:5. Yan, nailagay ko rin yan dito . No? Sabi dito,
2 Timothy 3:5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So, ibig sabihin, you can have, alam mo, yung form na tinatawag, form of godliness. Pwede kang magmukhang godly. Ito naman reminder din sa bawat isa, but denying the power thereof. Yung sinasabi dito na form kasi is that yung outward actions na ginagawa natin. Yun nga, tulad na going to church, participating sa mga ritual, and also, pagkasabi mo ng mga mabubuti at magagandang bagay, it can be biblical thing talaga na sinasabi mo. But, you can be like this from the outside, pero yung actions mo ay hindi nagmamatch sa pinaniniwalaan mo. Which is, baka by religion na lang talaga yan ginagawa. Okay? Baka yung pagpunta na lang natin sa church, by religion na lang talaga siya. But, hindi talaga siyang nakikita sa ating pamumuhay. Okay? So, yun yung bantayan natin sa ating mga sarili. Kasi, kung nagiging ganun na pala siya, nagiging, alam mo, by action na lang siya, para lang to promote yung sarili natin, para makapagpakita tayo ng magandang image ay, baka we idolize ourselves na. Baka hindi na si Lord talagang yung binibigyan natin ng papuri, para lang mapuri na yung ating mga sarili, which is nagiging problem din siya. Okay po? So next, ngayon, paano tayo, makakapagbigay papuri sa ating Panginoon? Sabi pa kasi dito sa may verse, verse 20, i-continue po natin na yung Acts 17:16 to 34. Doon tayo sa may verse 23. Yan, sabi dito sa may verse 23. Yan, sa Tagalog na lang. Sabi dito, ito ay sapagkat, Acts 17, yan, 23. Ito ay sapagkat sa aking paglalakad at pagmamasid sa mga bagay na inyong sinasamba, ay nakakita ako ng isang dambana. Doon ay nakaukit na ganito. Sa isang Diyos na hindi kilala. Siya na inyong sinasamba, bagaman hindi ninyo nakikilala, siya ang aking ipinangangaral sa inyo. And may time po kasi dito na nangaral si Pablo sa mga Epicureans and also sa mga Stoic na tao. Pero naniniwala sila sa Diyos, katulad po na sinabi ko kanina, yung mga Stoic, they believe in God, pero sabi doon sa may verse 23, hindi talagang nila nakikilala yung Diyos na ito, pero sinasamba nila. Which is, nagiging problema naman natin na, yun nga, we go to church. We pray, pero hindi natin, hindi malalim yung relasyon natin sa ating Panginoon, or hindi natin siya lubos na nakikilala. Na, ang gospel daw is knowing who and what God is and His finished work. Ngayon, kung hindi natin nakikilala yung Diyos na sinasamba natin, parang kang nag-commit ng krimen. Alam mo yun? Parang sa atin, ganito. Sa aming mga kabataan po, lalo sa mga mahilig sa K-pop, ganyan-ganyan, or pag meron tayong idols, di ba? Alam ko may mga estudyante mahilig pa rin sa mga BTS, ganyan, sa mga Korean, or kung sino man kahit hindi Korean. Yan, kapag meron tayong ina-idolize, or if we love someone, or we value someone, di ba? Pinaglalaanan talaga natin ng oras yan. Yan, or nagsisearch talaga tayo about it. Parang katulad ako dati. Mahilig ako sa mga ganyan talaga eh. Talagang, aside sa gumagastos ako para makabili ng mga light stick, yung mga ganong mga bagay, yung basta may mga seasons greeting sila ng mga book or anything, mga pictures, yung photo cards, mga ganyan. Talaga, aside sa paggastos, paglalaan ng oras for it, magsa-search talaga kami. Tapos alamin namin ano yung favorite color, ano yung favorite food, yan. Pati family background talaga, pinaglalaanan namin ng oras yung mga bagay na iyan. So ngayon, and alam ko makaka-relate yung mga estudyante ko dito kasi marami pa din talagang ganun. Walang problema, pero once again, extreme ha. Pag extreme na talaga. Sabi ko nga sa inyo, yun sa mga students ko, pag extreme, pag too much na, it's bad na talaga. Yan. Nagiging konyo ako bigla, it's bad. Yan. So, ang sinasabi ko po dito ay, ngayon, yun ng mga bagay na yun, pinaglalaanan natin ng oras para makilala natin. Okay? Yung mga bagay na binavalue natin ay, we search pa talaga para mas makilala natin sila. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, we go to church, we pray, pero hindi natin nakikilala yung Diyos natin. Okay? Which is a crime. Diba? Parang sa mga yun nga, sa mga idols na sinasabi ko, kapag hindi mo kilala yung idol mo, yung in-idolize mo na na K-pop, krimen yan sa amin, hindi mo nga alam yung favorite color niya. Minsan may tanungan pa kami, ano yung favorite niyang ganito. O ano yung una niyang song na ni-release. Kapag hindi mo alam, hindi ka totoong fan. Yan, hindi ka totoong K-pop fan, K-pop idol fan. Yan, ganun siya. So, krimen yun pag hindi mo alam. Ganun din sa Diyos na pinaglilingkuran natin or sa Diyos na sinasamba natin na kapag hindi mo siyang kilala, it is a crime. Okay, bakit? Hindi lumalalim yung pagkakilala mo sa Kanya.
Diba? Para kang, alam mo yun, sorry po sa term kung wala naman sana ma-offend, yung para kang bansot, yan. Or alam mo yun, hindi ka na talagang lumalaki na kahit anong kain mo. Yan, kahit anong vitamins mo, hindi ka na talagang lalaki. Yan. Iba po yung yung maliit lang sa talagang bansot ha. Ako kasi maliit talaga ako pero lumaki-laki naman ako ng konti. Yan. By height na talaga. Pero proportionate. Pero kapag kabansot ka kasi, alam mo yun, yung age mo, hindi siya nagmamatch dun sa may height mo and then sa body type mo din. So, hindi siya proportion. So, hindi siya balance. So, yun po yung sinasabi ko na kapag alam mo, hindi ka nagmamature. So, yun yung sinasabi ko po na kapag hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay para kang bansot. Okay? You stay infant pa din. Para kang baby pa din. Alam mo yun? Gatas pa din yung iniinom mo kahit na malaki ka na, kahit na matanda ka na. Okay? So, dun yung sinasabi ko po sa may verse 23 na, sabi ni Pablo sa kanila, ni-rebuke sila ni Pablo, pinagsabihan sila ni Pablo na, siya ninyong sinasamba pero hindi niyo nakikilala. Pinangaral lang sa kanila ni Pablo pero hindi nila kilala yung Diyos na sinasabi ni Pablo. Okay po? Ngayon, isa sa parte para mamuhay tayo or maging godly tayo na sinasabi ko po kanina sa isa sa mga points natin na dinidiscuss kanina ay para hindi tayo magstay na parang alam mo, hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Syempre, kailangan mong mag-aral. Okay po? Para sa mga estudyante, para hindi ka magstay sa grades na 74, para hindi ka magstay, meron pa nga kayong tinatawag, 'di ba, na babawi ako next quarter. Para makabawi ka. Yan, para tumaas yung grades mo. Yan, para, alam mo yun, kahit paano mag-excel ka sa school, hindi ka magstay na ganun lang yung grade mo ay, kailangan mong mag-aral. Okay, kailangan mong mag-review. Kailangan mong makinig sa teacher. Ganun din sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Is that, kailangan mo mag-aral. Yan, hindi lang basta magbasa, but aralin, and also search the scriptures. Because, kasi kung hindi mo kinikilala yung Diyos mo, kung immature ka pa rin spiritually, this is idolatry. According to 1 Corinthians 3, 1-3. Yun yung sinasabi doon. Ang spiritual immaturity is that idolatry na din yan. Bakit? Bakit siya naging idolatry? Hala, ma'am, sabi nyo kanina, sabi mo kanina, Lai, ang idolatry, ito lang, pagmamahal mo lang sa yan sa sarili mo, sa ibang tao, sa mga material na bagay. Bakit po siya naging, idolatry? Or yung pagmamahal din natin sa ating sarili? Kasi nga, dahil ang spiritual immaturity is idolatry because, ina-idolize din natin yung ating mga sarili. Instead of, yan, yung sinasabi ko kanina, instead of Christ, yung unahin, mas inuuna natin ang ating mga sarili. Kaya hindi pa natin lubos na nakikilala ang ating Panginoon. Mas pinopromote natin ang ating mga sarili, mas iniintindi natin yung sarili, rather than, rather than others, serving others and also serving God. Kasi nagiging sentro ay ang ating mga sarili. Kaya nagiging idol natin ating mga sarili. Kaya nagiging immature tayo. Kaya we stay na bansot or immature. Okay? Na dapat hindi tayo mag-i-stay doon sa bagay na alam lang natin. Ang alam lang natin ay si Jesus Christ ay namatay lang sa krus ng Kalbaryo tapos okay na to save us from our sin. Okay? Yun nga yung mga bagay na mahal natin ay pinaglalaanan natin ng oras para mas makilala natin sila. Na alam natin yung favorite color nila or ano pang mga bagay patungkol sa kanila or background nila. Pero yung Diyos na sinasabi nating mahal natin, yung Diyos na sinasabi nating, alam mo yun, pinupuntahan natin sa church, yung Diyos na nagdadasal tayo, pero hindi natin talagang nakikilala, which is, parang para saan pa na sinasabi natin na mahal natin siya kung hindi naman natin siya talagang kinikilala. Okay po? At kapag hindi natin talagang inaral kung sino at itong Diyos na ito, kung sino ang Diyos na ito ay nangyari sa atin, we will stay immature. And ayaw naman natin na mag-i-stay tayo na yun at yun lang din yung alam natin. Okay po? Kaya nga meron mga ganitong mga bagay and praise God kasi meron tayong live stream. Pwede tayong makanood. Marami ng references, hindi lang yung Bible, and then may mga researches na, di ba? At mas madali na sa atin na malaman kung sino at ano ang ating Panginoon. Hindi naman siya parang, alam mo yun, kailangan mo mag-treasure hunt, hanapin mo pa yung, alam mo yun, yung chest, tapos maghukay ka pa para malaman yung katotohanan na ito. Hindi open na siya for all. Okay po? At ang biyaya ng Lord is, open for all siya. Okay po? Namatay nga siya para sa lahat Ang gagawin mo na lang, mananampalataya ka na lang kay Jesus Christ. Okay po? So ngayon,
Anong sinasabi ko lang din po ay kailangan natin siyang kilalanin kung sino at ano siya, which is na ano na din siya kahapon, na discuss na din ni Roger kahapon kung sino ang Diyos na ito. So hapyawan lang po natin kung according sa may Acts 17 verses 24 hanggang 29, which is ito po yung topic natin tonight, kung sino at ano siya. Dito sa 24, pinakilala po siya hanggang sa 29 ay sabi dito, siya ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at ng lahat ng narito. So, He is the creator of all. Okay po, ng langit at lupa. At sabi pa, hindi siya yung gawa ng kamay ng tao. Okay, so hindi ito yung Diyos na sinasayaw-sayaw lang natin kapag ka-fiesta. Hindi siya ganon. Okay? Kasi kahit wala tayo, Diyos pa din siya. Diba? Alam mo yun, kahit magdasal ka man, hindi ka magdasal, hindi ka magsimba, Diyos pa din siya. Okay po, mananatili siyang Diyos. So parang nag-exist pa rin siya kahit wala tayo. Okay po, so kumbaga parang sa ibang term ay hindi tayo kawalan sa Diyos kung iisipin. Diba? Pero hindi siya ganun eh. Nagpapakita pa rin siya ng pag-ibig sa atin. Sabi pa dito, hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay na tao na para bang nangangailangan siya ng anumang bagay. Ito po yung sinasabi ko kanina. Diba? Parang kahit wala tayo eh, Diyos pa din siya, hari pa din siya. Diba? Yun yung sinasabi dito. Hindi siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at hininga ng lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, kahit na sabihin natin na, alam mo yun, pinaghirapan ko tong trabaho ko eh, pinaghirapan ko tong mga bagay na ito eh. Na-achieve ko tong mga bagay na ito dahil sa sarili ko. Kaya naman, meron ako ng mga bagay na ito kasi pinaghirapan ko naman, nag-aral ako ng mabuti, nakagraduate ako, naging cum laude ako dahil pinaghirapan ko to. Kanino ba nanggaling ang hininga mo? And kanino ba nanggaling yung lakas mo? Di ba? Kay Jesus Christ alone din naman. Ito yung sinasabi dito. 26, sabi dito, ginawa niya mula sa isang dugo ang bawat bansa ng mga tao upang manan sa ibabaw ng buong lupa. Kaya itinakdanan niya ng una pa ang kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang mga pananahanan. So, ibig sabihin, ang Lord din natin, hindi ko na ilagay dito, sabi ay, He is all-knowing. Alam niya kung kailan ang simula ng lahat ng bagay at katapusan ng lahat ng bagay. Okay? Alam nga niya lahat ng bagay sa atin eh. Naisip ko, naalala ko nung bata pa ako, inisip ko, kahit ba nagtago ako sa box, makikita pa rin ba ako ni Lord? Alam niya pa rin ba yung iniisip ko? The answer is yes. Okay? Kahit saan man tayo magpunta, ano man yung iniisip natin, ano yung dinedesire ng puso natin ay alam ng ating Diyos. Sabi pa dito, yan, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Panginoon. So, ibig sabihin, nilikha tayo ng Lord ang lahat ng bagay na ito para ano? We seek God. Hindi para sa ating mga sarili, hindi para i-promote ang ating mga sarili. Okay po? Hindi para maging by religion lang tayo, but to live a godly life. Ito po yung sinasabi dito. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Panginoon at sa kanilang pag-aapuhap ay baka sakaling masumpungan nila siya. Gayon man siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Ito po yung sinasabi ko po na namatay siya para sa lahat. At ang biyayang ito, yung grace na tinatawag ay open for all. Ang gagawin mo na lang ay manampalataya kay Jesus Christ. Okay? Ito ay sapagkat sa pamagitan niya tayo ay nabubuhay. Okay po? Kumikilos at mayroong pagkatao. Gaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling makata, dahil tayo rin naman ay kaniyang mga anak. Okay po? Yan. Sabi pa dito, yan. Jump po tayo sa may verse 31. Ay sabi pa dito, continue ko na po, verse 29, yamang tayo nga ay mga anak ng Diyos. Hindi marapat na isipin natin na ang kaniyang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak o ng bato na inukit lang. So it is not by image lang. Hindi siya ganun, hindi nilikha ng tao ang Diyos. Okay? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Okay po? Kaya dapat ang Lord yung nangunguna sa ating buhay. Hindi tayo yung nagdedesisyon ng ating mga sarili lang na pamumuhay. Ngayon, paano natin malalaman kung paano ba mamuhay according sa nais ni Jesus? Siyempre, we need to study the Word so that we will live a godly life at hindi by religion. Okay, sabi pa sa 30, ang mga panahon ng di pagkaalam ay hindi na nga pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat dako na magsisi. Okay? Pero verse 31, balikan po natin yung 30 mamaya. Ito ay sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hahatulan niya ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking tinalaga niya. Pinatunayan niya ito sa lahat ng tao nang siya ay kaniyang buhayin mula sa mga patay. Ang sinasabi po dito ay, okay, sige, mamuhay ka ayon sa gusto mo, i-promote mo yung sarili mo, maging cool ka. Sige, kung gusto mo yan. Mamuhay ka. Pero naalala ko yung verse na to, asa na yun? Sinulat ko yan kanina.
yung sa pamumuhay ng mga kabataan. Okay po. Sabi dito, ito, sa Ecclesiastes 11:9-10. Okay? Parang hindi lang to sa mga kabataan din, pero address to sa mga kabataan, pero ilagay din natin ang ating mga sarili dito. Baka kasi porket nakalagpas na tayo ng kabataan, isipin natin na, hindi, ano na ako dito, excuse na ako dito, pwede na akong mamuhay ng ayon sa gusto ko. Hindi na ako i-judge ng Lord. Ang sinasabi po dito, yan, Tagalog na lang, magalak ka, binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito'y ipagsusulit sa Diyos. Ang sinasabi dito ay sige, let your heart give you joy in the days of your youth. Mga bagay na gusto mong gawin, sige. Pero, or follow the ways of your heart. Ito yung sinasabi dito. Pero, huwag mong kaligtaan na meron tayong Diyos na magja-judge sa atin someday according sa mga bagay din naman na ginawa natin. Sinabi ko din po kanina na it is by grace alone para tayo ay mapunta sa langit, ayan, tayo ay masave. Pero, nakaukit pa din doon na dahil tayo ay binigyan ng kaligtasan ng Diyos, dahil tayo ay may pananampalataya sa Kanya, dapat ang nagiging resulta nito sa atin ay good works. Okay po, mabubuting gawa. So, ibig sabihin, align pa din dapat siya dahil meron ka pananampalataya. Yan, dahil ikaw ay niligtas ng ating Panginoon, dapat ikaw ay nakakitaan ng maayos na pamumuhay. Okay po, gumagawa ka pa rin ng mga bagay na mabuti. Yan, para sa Diyos at para sa kapwa mo din. Okay po? Yan. So, next. Yan. Sabi po dito, yan, since medyo nahapiyawan ko na po who God is, He is the creator of all according to verses 24-29 ng Acts 17. And also, nagja-judge din ng ating Panginoon according to verse 31. Yan. Siyempre, yan, mas kailangan talaga natin siyang kilalanin, yung katangian ng ating Panginoon, yung character ng ating Panginoon. Yan. Sabi sa may verse 30 kanina, tinatawag tayo para magsisi. Okay? Ito ay call para sa lahat ng mga tao na nakakarinig nito. Okay po? Para sa mga tao na nakakarinig ng tinig ko right now then, yan, sabi dito ay ngunit ngayon na iniuutos niya sa lahat ng mga tao, okay, sa bawat dako na magsisi. Okay, bakit magsisi? Isipin natin wala tayong ginawang mali. Yun nga Yun ang nagiging problema. Akala natin wala tayong ginagawang mali, pero hindi natin alam na we commit idolatry na because of extreme admiration natin sa ating mga sarili. Yan, mga bagay na inuuna natin instead of knowing the Lord. Yan, instead of living a godly life ay yun, nakocommit na pala natin yung pagkakasala na to. So, akala natin mabait tayo. Yan, akala natin, yan, okay pa tayo. Pero anong sabi sa may Corinthians na siyasatin natin yung mga sarili natin kung tayo ay nasa pananampalataya pa. O kaya naman, baka naman itinakwila tayo ng Lord, hindi natin alam. Kasi akala natin okay pa tayo, spiritually. Akala natin okay tayo, mabuti tayong tao, pero hindi natin alam na yung purpose natin ay it is for our sake lang. Para ma-promote ang ating mga sarili. Baka outward worship na yan. Baka religion na lang talaga yung pinopromote natin. Okay? And to conclude, yan, sabi dito sa may 32-34, Acts 17:32-34 ay, nasa sa atin na yan kung ano yung magiging response natin. Okay? Yung iba, ang naging response nila nung pinakilala ni Pablo si Jesus Christ ay, some mocked him. Okay? Parang, alam mo yun, hindi sila talagang naniwala. Pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. And yung iba naman ay, naniwala. Okay? So, sa atin, ngayong gabi, yan, bago ko po tapusin itong pag-share ko tonight, ay, ano ba yung magiging response natin upon hearing this truth? Are you gonna mock me? Sige lang. Yan. At kung hindi man totoo sa sinabi ko tonight, pwede niyo po akong balikan. Yan. Pwede niyo rin po akong tanungin. Yan. Kung ano man, kung maniniwala ka, nasa sa iyo yan. Kung imamak mo, nasa sa iyo din po iyan. Okay? Kung hindi man truth ang sinabi ko po tonight, pwede niyo po akong balikan. And nasa sa atin po yan kung imamak niyo po ako or you will believe upon hearing this truth. Okay po, na ang Diyos lamang, ang nag-iisang Diyos, si Jesus Christ lamang yung nag-iisang Diyos, na we should live a godly life, na siya lamang ang Diyos na lumikha, na He is not a God na ginawa ng kamay ng tao, but siya ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari kahit na we do not exist. Yan. So,
Yan, tapusin ko na din po ang sharing for tonight. Yan, salamat po sa mga nakapakinig. Tonight nawa ay na-rebuke din po tayo. Yan, napaalalahanan tayo kung paano ba tayo dapat mamuhay, na dapat ay atin pa ring inaaral ang salita ng Diyos at dapat ay kilalanin natin kung sino ba talaga si Jesus Christ. Yan. And to end this night po, let us have closing prayer din po. Yan. Salamat sa Diyos sa kaniyang kabutihan and sa knowledge and wisdom na kaniyang ibinigay sa atin. Yan. Samahan niyo po ako yan sa prayer. Let us pray po. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na maging kabahagi ng Speak Life. Salamat Panginoon for day 58 ng iyong goodness sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapakilala sa amin. Salamat po dahil ikaw yung patuloy na nagli-lead sa amin Panginoon sa mga bagay na ito. At nawa Lord, sa mga naabot ng tinig na ito ay patuloy ka nilang makilala. And this is not the first time Panginoon and the last na marinig at makilala kanila. Marami pong salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy ka pa rin kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagpapakilala mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa gabing ito na narinig namin, Panginoon, at nabuksan ang iyong salita. Marami pong salamat at sa iyo lamang po namin, Panginoon, binabalik ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Yan. Amen! Yan. Teka lang kasi mag-isa lang ako na nag-aano ng aking sarili. Yun. Ang dami. Wait lang. Para po sa shout out, maglalagay na ako ng background music sa narinig niyo. Boses. Ito ma? Tsaka to? Dami. Alin ma? Yan. Okay. Yan. Ito yung shout out natin. Medyo madami siya. At saka, ito. Yan. Unang-una, yan. Thank you kay mama sa pag-ano ng shout out. Narinig pa po ako. Ayan. Unang-una, shout out po. Ayan. At nagpapasalamat po ako sa Lord. Ayan, sa buhay ng ating mga kapastoran. Ayan, salamat po sa ating pastors from buong Speak Life po. Ayan, kay Pastor Aldri, kay Pastor Al, kay Pastor Bong, sino pa ba kay Papa V, kay Pastor Vicente, ayan, kay Pastor Berting, ayan, kay Pastor Carl, sa lahat ng ating kapastoran, sa ating ministers, yan, sa buong Speak Life, sa buong Fishers of Men, Family Antipolo, alam mo talaga artista, no? Yan, Antipolo, ano pa ba? Mga sa Badian, sa Piuduran, sa Kanumay, sa Tapel, yan, maging sa darating nating churches po, ayan, sa Puting Baybay, at kung saan-saan pa. Ang dami masyado. Ayan, salamat po sa ating mga ministers din. And also, ayan, shout out po at nagpapasalamat din po ako sa ating Speak Life, sa ating mga nagmamonitor, kay Sister Leia Joy, kay Sister Ana, yan, sa pag-guide, yan, sa pag-assist din. Thank you. Yan, and ang dami-dami dapat pasalamatan. Pero syempre, thank you kay Lord sa kanyang goodness talaga. At hindi magiging posible ang lahat ng bagay na ito, kundi dahil sa kanya. Ayan, and also sa mga students ko, talagang grabe yung support sa akin para sa Lord to talagang nag-share sila na poster and then ng live. Hindi ko naman sinabi na i-share nyo. Sabi ko lang manood kayo. Pero salamat. And also shout out po, isa-isahin ko na kay Sister Vicky. Yan, I am always with you po through prayer. Alam mo yan, ma. Yan, kay Kuya Jeff, Albisa, kay Emmy Galdo, si Tita Weng, Weng Galdo to. Hello po. Yan, kay Mama Chi, hello po. Kay Sister Juvie, na laging nakaantabay talagang grabe yung panonood niya araw-araw talaga at grabe yung pagtatag. Yan, kay David Ching, kay Tito Nads, Ronald Galdo, kay Susan Fernandez, hello po. Kay Sister Maria Izumi din, ayan, nasa Japan po sila, hello and God bless po. Yan, ingat po kayo palagi. Kay Ate Nori, hello ate. Kay Paul Enzo Ching, kay Chris, ayan, hello be, ingat kayo dyan, sana safe kayo. Kay Sister Leia Joy Salisi, salamat. Beverly Joy, Patropes, hello po sa lahat ng tagadulong Crusher. Yan, God bless po. Kay Brother Andre, hello Dre, I miss you so much. And kay Brother Roger, Brother JJ, hello Sir Jess. Yan, kay Sister Miyuki Kida, hello po. Yan, taga-Japan din po sila. Kay Kuya Jerry Pasqua, hello Kuya. Yan, kay Eunice, ito, estudyante kita, hello Eunice. Yan, noodles ulit tayo. Yan, kay Windy Valeriano. Yan, kay
Trisha Cecil Vivas, yan, anak ko to talaga. Yan, ingat ka. Yan, sa mga students ko, kay Aduru, kay Balenya Renz, yan, kay Altea Jeronimo Malakas, hello sis, ayan, ingat kayo. God bless. Ayan, kay Zairil Gozar, student ko din to. Yan, kay Londonia Princess, kay Yang, Margot Luis, yung kaibigan to ni Katniss eh. Yan, kay Leila Bofil, yan, thank you na for tagging and sharing din, and also sa mga estudyante ko na talagang nag-comment din at nakipag-interact tonight. Yan, kay Kate, ayan, Kate Ching, hello, Ching, thank you kasi talaga nag-stay ka, nakikita ko sa comments. Yan, kay Let Down talaga. Ayan, kay Sir Nem Rosales, yan, thank you. Yan, kay Dad, Tony Paulo, thank you for tagging Dad. Yan, para makapagluto na si Dad, bilisan ko na konti. Yan, kay Kuya Buboy, kay Chanda Lupines, Jess Lahoy, Denny Rosa DC, hello din. Kay Mami Lot, hello po. Pastora Lois. Kay Tita Heidi Partulan, hello Tita. Ingat po kayo. Yan, kay Sister Weng Reyes, Shirley Lancaster, thank you po. Laging active. Yan, Pastora Mir Nahalcon, hello po Tita. Yan, kay Ate Paula Pelaes, ang ate ko. Yan, kay Ryan, kasi Roman. Kay Sister Betchay Flores, hello po. Ingat po kayo dyan. Yan kay Brother Bernard. Yan also, yan kay Edmond Flores. Thank you for watching. And also kay Edward Palisok. Thank you na. Charlene May Urnos, Monin Suwico, Denise Campo, Carl Padilla. And kay Denise Campo. Yan, maraming pong salamat para sa mga hindi ko pa na shout out, Sophia Kate. Basta sa mga estudyante ko sa lahat. Thank you so much sa inyo. Yan. And tomorrow po, mention ko si Tita Heidi. Yan, thank you Tita Heidi po. Ayan, thank you Tita. Alam kong mahal na mahal mo ako. Ramdam na ramdam ko talaga. Ayan. So, maraming pong salamat sa lahat ng nanood tonight. At tomorrow po, abangan po natin ang Speak Life bukas. And God bless po sa inyo. Ang Speak Life po for day 59 ay si Sister Paula, Toya, and also si Brother Bernard. Yan, abangan nyo po ang aming duo for tomorrow's live. Yan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. And God bless and good night po everyone. Bye-bye!